to the Lord. Taas po ating mga kamay, Lord. Ito po ay para sa Panginoon. Sapagkat ito ay tunay sa aming buhay. Yes, Lord. Come on, church. Sing with all your heart. Lahat. Kung ano man yung nasa inyong puso, itaas mo sa Kanya ngayon. He's listening right now. He's happily listening right now. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, God save
The tower of deliverance is He to those who trust in His name. We believe in you, God. We believe in the Father. We believe in the Son. We believe in the Holy Spirit. Yes. We believe in the triune God, Yes. God the Father, Yes. God the Son, and God the Holy Spirit. We bless you, God, today. Oh, we worship you. Come on. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa aming buhay. Pinili mo ang bawat isa sa amin, O Lord God, to reveal yourself, Lord. For you are looking to and fro in all the earth, looking for whom you will show yourself mighty. Ikaw ay naghahanap, Panginoon, tumitingin sa buong mundo, sa lahat ng dako, Ama. Ang ipapakita mo ang iyong sarili sa mga taong naghahanap sa iyo, sa mga taong lumalapit sa iyo, sa mga taong nananampalataya sa iyo, Panginoon, at nagsasabing ikaw ang aming Ama, ang aming Diyos na makapangyarihan. Nandito, O Diyos, ang iyong mga anak, nagpupuri. Nagpupuri. Oh, yes, Lord. Pakinggan mo ang pagpuri ng iyong mga anak. Oh, can you just bless the Lord? Come on, church. Worship the Lord. Worship the Lord, Lord of Lords. Open your heart. Alright. So ang ating po pag-aaralan ay nasa Book of Exodus chapter 3 verse 1 to 15. Ang title po ng ating pag-aaralan is, pwede po bang sabay-sabay nating sabihin? Ready? 1, 2. What is His name? Isa pa ulit. What is His name? Ayan. So, ang name po talaga, pagka yan ay nakakabit po na po talaga sa buhay ng tao, pangalan. Amen? Unang-una, pagka na-meet nyo po yung bawat isa, pag first time, anong pangalan mo? Yun unang-una agad, di ba, na sinasabi. At gusto nating malaman kung anong pangalan niya at kung sino siya. Amen? At yan po minsan ay sa mga medyo mga kalungtin minsan, nakakalimutan talaga yung pangalan, lalo pag yung na-meet mo na ulit, tapos ay ano nga ulit ang pangalan mo, pasensya na ha.
Eh, medyo poor lang po yung memory ko. Ano nga ulit ang name mo? Minsan ganun po tayo, di ba? At guilty naman po talaga ang bawat isa to remember the name minsan po ng mga kakilala natin. Kaya minsan dapat, naku Lord, mahirap yata pag lagi natin tatandaan yung pangalan po ng iba. Amen? Praise God. Sige po, at basahin po natin ang sabay-sabay. Ayan po, nagkape na po ba? Medyo hindi po tayo masyado nagkakape ngayon. Kasi mainit. Ayan, kaya kailangan tapik-tapikin mo muna yung mga katabi mo. Sabi mo, huwag kang matutulog. Pwede mo pakisabi mo, huwag kang matutulog, kapatid. Ayan. Ayan, praise God. So may tubig lang po doon kung gusto niyo po uminom. Ayan, praise the Lord. Glory to God. Sige po, basahin po natin ang sabay-sabay ng may paggising na may nagkape kaninang umaga. Ready? 1, 2. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert, and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. Ayan, so ang main character po natin ngayon ay si Moses. So sino po nakakilala kay Moses? Taas ang kamay. Okay. Alam na alam po natin kung sino si Moses. So si Moses po talagang ay tinawag ng Panginoon. No po, dahil po ng time na yun in the book of Exodus, yung pong bayang Israel is under the Egyptian rule. Ayan. So under God, under Pharaoh. Ayan, at yung pong talagang gusto talaga ng Pharaoh, lipulin po, talagang gawin pong slave ang bayang Israel. At that time, gusto nang patayin ang lahat ng mga bata, mga babies. Kaya si Moses po ay iniligtas ng kanyang nanay at ang kanyang mahal na kapatid na babae at inilagay po siya sa maliit na basket at hinayaan po siyang ilagay doon po sa river, sa Nile River, hanggang sa makita natin doon, sinundan ng nanay ng kapatid niya, yung bata. Hanggang sa madala po yung batang yon doon po sa isang lugar na kung saan naandun po naliligo yung anak ng Pharaoh, yung babaeng anak ng Pharaoh. Nakita niya po si Moses. Binuksan po niya yung basket, nakita mo napaka-cute na baby. Kaya tinawag po niyang Moses. Ang Moses means in the Bible is drawn out, pulled out. Okay? Dahil nakita niya yung batang yon mula sa Nile River, kinuha niya. So I will name him Moses. Ayan, kaya po kinuha niya si Moses, inalagaan niya, hanggang sa to cut the story short, marami pong nangyari kay Moses, nakapatay po siya ng isang tao po doon, ilan po ata yun, hanggang sa siya ay tumakbo, umalis mula sa bayan ng Egypt, at hanggang sa nagpalaboy-laboy siya, napunta siya ngayon sa Midian. Ayan. Doon sa Midian, nakita niya, nakilala niya ang asawa niyang si Zipporah. At ngayon, ito po ay si Jethro, yung kanyang father-in-law. At ang sabi dyan, he is tending the sheep or the flock of Jethro. Siya po ay takapag-alaga ng mga tupa ng kanyang father-in-law. Ayan. So, ganun lang nangyari sa kanya. From being a prince of Egypt, recognized, well-known, ay naging tagapag-alaga na lang ng tupa. Ayan. So, and he led the flock at the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. Yung mountain of God is Horeb. Ngayon po ay tinatawag na po siyang Mount Sinai. Ayan. And the angel of the Lord appeared to him in the midst of a flame. So, one time, nandun siya. Naglalakad siya, nag-aalaga siya ng mga tupa. Nakakita po siya ng isang burning bush. Sabihin po natin, burning bush. Burning bush. Ano po ba ang bush sa Tagalog? So, isa pong maliit na halaman. Ano po? At nakita niyang umaapoy yung halaman na yun, pero hindi natutupo. Ayan. Okay, sunod. Sabay-sabay. Ready? 1, 2. And he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. Ayan po, Siguro talagang mag-imagine mo, nandun ka sa desert. Di ba puro ang pag-desert, wala ka talagang makikita doon. Tama po, kundi init,
higang na lupa, dire-diretso hanggang sa dulo. Wala kang makikita unless kapag nasa city ka, di ba? Andyan yung mga buildings, magandang malls. Pero doon talaga makikita mo wala. It is dry, it is lonely, it is sad. Pero doon makikita niya, no, that he saw a burning bush. Ano kaya ibig sabihin nun? Bakit kaya meron doon? Tayo po minsan, kailangan po tayong tapikin ng Panginoon para mapansin natin siya. At at this time, nagpapansin si Lord sa kanya. Amen? At nagpakita ang Panginoon ng isang himala na mayroong lugar o may isang bush, may isang halaman na umaapoy pero hindi natutupo. Miracle. Amen po? Amen. Sige po, tuloy-tuloy. So, when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. Then he said, Do not draw near this place. Take up your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Ayan, tinawag siya, Moses, Moses. Ayan. So makita natin po, yung bush, ano po ba ang representation nun sa ating buhay? Minsan tayo po nakakaranas ng something na as in meron pong distraction, meron pong mga problema, meron pong mga pagsubok sa buhay. Pero makita natin ang miracle, hindi po natutupo yung bush na yun. At sa ating man po, minsan sa buhay natin, nandunan po tayo sa lugar na yon, sa sitwasyon na yon, lagi mo tatandaan, sabihin mo, hindi ako magpapatalo. Amen? Patuloy at patuloy tayong lalago, patuloy tayong mag-aapoy na hindi tayo masisira. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Amen? So ito po ang itsura ng burning bush. Ayan, burning bush. Maganda pala, no? Iba-ibang kulay. May red, may green. Yan po yung buhay na buhay. Pero pagka nag-dry na po, iba na po ang itsura niyan. Ayan. So makikita natin, no, that Moses encountered a burning bush. And then, sabi dyan, makita mo, no, umaapoy pero hindi natutupo. Ngayon po, aware po ba kayo sa mga electric fireplace? Sino po ang nanonood ng mga American houses? Makita mo, meron silang fireplace. Meron doong electric fireplace, hindi natutupok, hindi nauubos yung wood, pero tuloy-tuloy lang siyang nagniningas. Amen? Ngayon, miracle, parang ngayon, common na lang po. Pero nung panahon, ngayon lang siya nakakita niyan. Ayan si Moses. Praise God. Alright, sabi po dito, yun po yung nagkaroon po siya ng encounter ng isang bagay na minsan gusto tayong kunin ang attention ng Panginoon sa buhay natin. And minsan nakakaranas tayo ng problema, baka mamaya yun yung attention na kailangan tayong tumingin sa Lord. Lord, ano yung tinuturo mo sa akin? Ano yung pinapahiwatig mo sa akin? Bakit ko nararanasan to? Lord, bakit merong mga bagay na kailangan kong daanan? Baka kasi kailangan kang tapikin ng Panginoon. Kaya pwede mong tapik naman yung katabi mo. Sabi mo, wag ka matutulog. Okay, makinig ka. Ayan. Praise God. So, si Lord talaga nagpapapansin sa mga panahon na yon. Burning bush, nakikita niya. Amen? And sometimes, sabi po sa Psalms 27 verse 4, One thing I have asked of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and inquire in His temple. Sa harap niyo po ba, tingin niyo po kay Lord, maganda? Opo. Maganda ba si Lord sa buhay ninyo? Sa paningin niyo, o parang, ito na naman, si Lord may sinasabi na naman, pinapalo na naman ako ni Lord. Diba? Ano po ba ang tingin natin sa Kanya? Amen? Pero dito, ang psalmist, sabi niya, to gaze upon the beauty of the Lord. For his life, the Lord is so beautiful. Amen? Amen? At sa atin pong mga asawa, nung una, ang ganda-ganda ng tingin natin dyan. Ngayon, ano ba kaya tingin natin sa Kanya? Maganda pa rin ba? Guwapo pa rin ba? Ayan, di ba? Kabigha-bighani pa rin ba siya? O parang hindi na? Naku! Parang nagkamali yata ako noon, panahon na yun, sana.
kung pwede ko na ibalik ang panahon. Pero, sabi dyan, yung psalmist, ang tingin niya kay Lord, the Lord is so beautiful. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God is so beautiful. Amen. And gusto niya, He will inquire in His temple. Gusto niya lagi ang kasama si Lord. At ganoon din si Moses nung panahon na yun, hindi pa niya kilala si Lord. Kaya nagulat siya, ano ba itong umaapoy na to, na halaman na to? Kaya gusto talaga ni Lord, i-catch yung attention. Kaya minsan, pagka kinakatch ni Lord ang attention mo, makinig ka. Amen. Lord, ano ba ang sinasabi mo ngayong araw na to, Lord? Alam ko may matututunan ako. Amen. Palapakan natin siya. Lord to God. Alright. Sabi dyan, Isaiah 43:2 says, basahin natin. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Sabi dyan, minsan sa ating problema, pag tayo dumadaan sa mga pagsubok, yan ang pangako ng Panginoon. When you walk through the fire, you will not be burned. Amen? Palakpakan natin siya. Amen? So Lord, ito ang problema nito, Lord, pansamantala lang yan. I will be victorious in the end. Glory to God. And, alright, sabi doon, we were afflicted in every way, but not crushed. Perplexed, but not driven to despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Amen, Lord. Ito man yung pinagdadaanan ko ngayon. Alam ko, I will stand up. I will rise again. I will not be destroyed. I will not be burned. I will not be crushed. I will not be forsaken. I will not be despair. I will be victorious. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Declare that sa mga buhay po natin that we are victorious in Christ. Amen. So sabi ni Lord sa kanya, take off your sandals. Tanggalin mo yung sandals mo because you are in a holy ground. Amen. Sa atin po mga nanay, gusto nyo po ba pag pumasok mga bisita ninyo, ayaw nyo po syempre pakalilinis mo lang, diba? Makikita mo pag dumating yung anak mo, ay naku, ang dumi na naman. Pwede ba tanggalin mo yung tsinelas mo, yung sapatos mo, walang maglalagay dito, ha? Nandyan lang yan sa pintuan natin. Tama po? Gusto natin kasi laging malinis. At dito sa Japan, natutunan pa talaga natin yan na magtanggal po ng tsinelas at magsuot ng bagong tsinelas na malinis para pagpasok sa bahay malinis pa rin. Tama po? So, makikita natin that we are respecting yung may bahay. Kaya tayo nagtatanggal ng sapatos. Amen? Or tsinelas. Kaya sabi nga ni Lord, take off your sandals. Alright? Sabi po, the act of removing sandals symbolizes reverence, humility, recognition of God's divine essence and authority. It signifies Moses' submission to God's will and the sacredness of the moment. Kaya, minsan, Lord, dapat hindi tayo basta-basta lumalapit sa presensya ni Lord kasi minsan, Lord, i-acknowledge natin na God is holy. Sabihin niya natin, God is holy. God is pure. Kaya nga merong isang virtue which is the fear of the Lord. Dapat po tayong matakot sa Panginoon. Matakot tayo, hindi lang yung Lord, meron tayong reverence kay God. Meron tayong love kay God. Diba? Na Lord, hindi ka basta-basta. Marami kasing tao ngayon, nililibak nila ang Panginoon, pinagtatawanan, mababa ang tingin sa Panginoon. Hindi na alam kung sino siya. Pero doon sa panahon na yun, when Moses encountered the Lord says to him, take off your sandals. Amen? Tapakan natin siya. Amen. So Lord, as a sign of humility, yung karumihan, bakit nga ba sandals? Minsan ang paan natin ang pinakamarumi, right? Tama po? Kaya nga po tayo ay, minsan nakakalimutan natin linisan yan, pumunta doon sa parlor, magpa-pedicure, di ba? Kasi, hayaan mo na lang yung paa na yan. Hindi naman masyado importante yan. Pero kay Lord, na-notice niya. Sabi niya kay Moses, take off your sandals. Amen? Kaya gusto ni Lord maging malinis tayo kasi ang paa natin ang pinakamarumi sa lahat. Amen? Kaya gusto niya maging malinis tayo. Glory to God. So God called Moses. Tinawag niya si Moses. And he said, Moses, Moses. Sabihin nga natin, Moses, Moses.
Moses, Moses. Okay, sabihin naman natin sa sarili nating pangalan. Yung pangalan mo ha, sabihin mo. Gina, Gina. Okay, ulit. Ready sa kanya-kanya. Ready? 1, 2. Sabi ko, kanya-kanyang pangalan eh. Ulit, na malakas. Ready? 1, 2. Alright, so it implies the importance and urgency when God calls you. Pagka inulit na ng nanay mo, ang pangalan mo, pag sinabing, Kulas! 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 Alam mo sabihin nun, di ba? So may importansya yun. Amen. At pag ang Lord ang tumawag sa'yo, makinig ka. Amen. Makinig tayo. So dito sa mga situation na to, ito yung 2 beses na tumatawag si Lord sa mga buhay at sa mga lingkod niya. Unang-una si Abraham. Sabi niya, Abraham, Abraham. Nasa book of Genesis 22 verse 11. Samuel, Samuel, ayan. Simon, Simon. Martha, Martha. Saul, Saul. Ayan. So may kanya-kanyang istorya itong mga lingkod ng Diyos na to. Pero talagang doon, talagang kailangan nilang magbigay ng full attention sa Lord. Kaya kung tayo ay tinatawag ng Panginoon, meron gustong ipagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kailangan magkaroon tayo ng attention kay God. Sabihin natin, full attention. Full attention. Undivided attention. Para kay Lord. Ayan. Praise God. Amen? So, minsan si Lord, a small still voice lang yan eh. Konti lang siya magsalita, simple lang si Lord magsalita, pero dapat sensitive tayo kung tayo po ay tinatawag ng Panginoon. And sometimes there is a situation sa buhay natin na, Lord, anong magiging reaction natin? Anong gagawin natin? Amen? Ito, titingnan natin kung anong ginawa ni Moses. Right? In various passages, the angel of the Lord speaks as God identifies himself with God and exercises the responsibilities of God. So makita natin po doon sa burning bush, may angel of the Lord na kasama doon. Sino kaya yung angel of the Lord na yun? Amen? So, the angel of the Lord is God Himself. Right? Ayan po. So, ibig sabihin dun sa burning bush na yun, it is where the presence of the Lord is. Nandun ang presensya ng Panginoon. Amen. Lord to God. Sige po, tuloy-tuloy. Sabay-sabay. Ready? 1, 2. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh, and that I should bring the children of Israel out of Egypt? Ayan ang question agad. Tinatawag siya ng Panginoon, magpagamit para kay Lord, at gawin kung ano ang assignment niya. At pero sa verse 11 ng Exodus 3, he said, Who am I that I should go to Pharaoh? Sabihin natin, Who am I? Who am I? Sino ako? Sino ako? Sino ako? Ayan. Sino nga ba talaga tayo? Hindi ko alam. Ayan. So, who am I? Who am I? Sabi ni Moses, Lord, sino ba ako? Kasi Lord, parang tingin ko ngayon, nag-aalala na lang ako ng tupa ko 40 years. Nandito na ako sa ilang, Lord. Dati nandun ako sa city. Nandun ako sa Egypt. Nandun ako sa area ni Pharaoh. Nandun ako sa syudad. So sikat ako. I am the prince of Egypt. But now I am just a shepherd. Who am I, Lord? Sino ako? Minsan sa atin, pag tayo tinatawag ng Panginoon upang magsilbi sa Lord, may paggagawa ang Lord sa buhay natin, ang tingin natin, we are focusing on ourselves. Diba? Lord, sino nga ba naman ako? Amen. So dito makikita natin that the Lord humbled him. Amen. Siya ay tunay na binago na ng Panginoon kasi nakita niya sa sarili niya, Lord, apart from you, I can do nothing. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sabi niya, Lord, dati sikat ako. Ngayon, simple na lang ang buhay ko. Hindi na ako pinapansin. So at this time, the Lord really humbled him. Amen. At sa mga taong gustong gamitin ng Panginoon, talagang merong time of humbling down sa inyong buhay at sa ating mga buhay.
The Lord cannot use a proud person. He needs a humble person. Amen? Gusto niya na makita na sa atin sa ating buhay na siya lamang ang maitaas at maluwalhati. Sabi nga, pride, go first before downfall. Bago ang tao ay bumagsak, pride muna ang nandun. Kaya Lord, I pray, help me, no? Pa-check tayo kay Lord. Amen? Pa-check tayo kay Lord. Praise God. Alright, who am I? Sabi niya, who am I? Sino ako, Lord? Sino ako? Amen. So, sabi dyan, come now therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. So, yan ang assignment ni Moses. Mula sa being a prince of Egypt, coming to a simple shepherd, the Lord now is calling him. Amen. Tinatawag siya ulit ni Lord. At ang sabi niya, Moses, Moses. Diba? Gina, Gina. Ayan. Oh Lord, ano yun? Mahigiga ko sa'yo, Lord. Praise God. Alright. So dito po, pinapakita ng Panginoon yung covenant niya sa bayang Israel. Ang sabi niya, I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, and I am the God of Jacob. His covenant with Israel will still be valid and important. Ang Lord nagpapakilala sa kanya, hindi bagong Diyos, kundi sinabi niya kay Moses, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac, at ako ang Diyos ni Jacob. Pinapakita niya na hindi ako yung bagong Diyos, ako pa rin to. Amen? And God has not neglected or forgot His covenant in 400 years in Israel's slavery in Egypt since the time of the patriarchs. Makita natin, 400 years, the Lord is working sa buhay ng bayang Israel. At minsan sa atin, Lord, ilang taon na ako, Panginoon, pero I know and I believe you can still use me. Amen? Anong bagay, anong oras man, at panahon na ikay magsisimula na magsilbi sa Panginoon, it's not yet the time. It's not yet the end. Amen? It's just the beginning. Praise God. Right. Sige, basahin natin. Then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of my fathers has sent me to you, and they say to me, what is His name? Ayan, basahin ulit natin. What is His name? Sige Lord, sige, pupunta ako. Susunod ako sa'yo. Pero, pag tinanong nila ako, anong pangalan ang ipapakilala ko? What is His name? So dito pala wala pa siyang pagkakilala sa Panginoon. No? A revelation. One time, na naginip po ako, nakita ko po yung aking isang best friend. May cancer po siya nung panahon na yun, may sakit po siya. At nakita ko siya sa panaginip. Nandun po kami sa malaking auditorium, napakaraming tao. At nandun po siya sa gitna, nagsasalita siya. I think she's preaching or sharing the Word of God. At ako po ay nandun sa gilid sa panaginip ko. At bigla siyang bumaling sa akin. Sabi niya, Gina, who is God to you? Sabi niya sa akin, Gina, who is God to you? Tapos bigla akong nagising. Sabi ko, Lord, sino nga ba ka ba sa akin? Ano ba ang pagkakilala ko sa iyo? Amen. So Lord, buhat nun talagang sinig ko na si Lord. Sabi ko, Lord, magpakilala ka sa akin. Amen. At alam ko si Lord nagre-reveal sa bawat isa sa atin. Sabihin natin, Lord, magpakilala ka. What is your name? Amen. Sige nga po. Sabihin mo natin, Lord, what is your name? What is your name? Magtanong tayo kay Lord. Amen. What shall I say to them? And God said to Moses, ready, basahin natin sabay-sabay. What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am. And He said, Thou shalt say to the children of Israel, I am has sent me to you. So yun ang pangalan niya. Pinakita ni Lord kay Moses, I am who I am. Alright? So, pwede bang pakiremember lang yung I am who I am, ha? Alright. Ngayon, si Moses nagtanong nung una. Noong tinatawag siya ng Panginoon, at ang sabi niya, anong sinabi niya? Who am I?
Amen? Sabi niya kay Lord, who am I? Dito naman, si Lord ang sabi, kung babaliktarin mo yon, ito ang tanong ni Moses, itong gilid. Who am I? Amen? Praise God. At ang sagot ni Lord, I am who I am. Ayan, sabi ko, Lord, ang ganda naman yung revelation na, Lord, I am who I am. Binaliktad ni Lord. Minsan sa ating buhay, may mga pagkakamali man tayo sa buhay. Meron bang bagay tayong nagawa na sabihin natin, Lord, huli natin ko para sa buhay ko. Hindi ko mo na ako ulit pwedeng gamitin. Hindi mo na ulit ako pwede magsilbi sa'yo dahil sa dami ng kasalanan ko. Sino ako? Sino ako? But now, God is telling to Moses, I am who I am. Yung pagbaliktad na tanong ni Moses sa kanya, binaliktad din ng Panginoon. Yung salita niya, I am who I am. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So, I am has sent me to you. Ako. So, makikita natin dito that God is vouching His personality as a God. Kung may magtanong sa'yo, ako. Kung may magtanong sa'yo, ako to. Yung pinakabuod ng absolute being ng Panginoon, yun yung pinakikilala niya kay Moses. Amen. Praise God. So what is His name? I am who I am. Right? Sabi ni Moses, who am I, Lord? Who am I? Sabi ni Lord, I am. Glory to God. Praise the Lord. So sino nga ba yung who am I? O who I am who I am? Text in Hebrew, probably pronunciation in Hebrew, translation in English, I am who I am. I will be who I will be. I will be who I will be. Right? Yan, malaking katanungan talaga yan. Pag-aaralan natin ngayon yan. Praise God. Ako ay ako, at kung sino ako, yun ako. Galing, no? Lord, help us to understand. Right? So, I am who I am, or I am, in the English version, sa ESV version, it says the Lord, or God Almighty. Or Yahweh, God Almighty. Ayan. So dito po, sa buhay ni Abraham, ni Isaac, and Jacob, nagpakilala ang Panginoon sa kanila. Nagtatanong si Moses, what is his name? Sabi ni Abraham, nakilala niya si Lord as the God Most High. But Abraham said to the king of Sodom, I have raised up my hand to the Lord, God Most High, the possessor of heaven and the earth. So nakilala ni Abraham si Lord as God Most High. Pangalawa, He was known as the everlasting God. Genesis 21:33, Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, and there called on the name of the Lord, the everlasting God. So nakilala siyang Diyos na magpakailanman. Una, nakilala siya na Diyos ng kataas-taasan. Amen? And also, nakilala rin ni Abraham si Lord as the Lord who will provide, or the Lord provides. Amen? May pangangailangan ba tayo sa buhay natin? God will provide for you. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Paano po si Hagar na isang slave po, na nagkaroon ng anak si Abraham sa kanya? You are the God who sees, ang sabi niya kay Lord. Genesis 16 verse 13. Na Lord, ano man yung sitwasyon ko, ako man ay isang alipin, ganito man ang nangyari sa akin, alam mo ang sitwasyon ko, hindi maitatago sa'yo, lahat ay open book sa'yo, you knows and you see everything in my life. Amen? At alam natin na minsan sabihin natin, Lord, nakalimutan na yata ako ni Lord, parang hindi yata ako naalala. Pero alam niyo po ba, the Lord is very concerned with all of us, and He always sees everything. Minsan, pagka ikaw ay may
may gumawa sa'yo ng masama, na gusto mong gumanti. Amen? Pero ang Lord nakakakita ng lahat. Siya magtatanggol sa inyo. Amen? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Amen. Praise God. Number 4, si Jacob. Nakilala niya si Lord as El Bethel. Alam niyo po ba yung Bethel worship? Bethel, di ba? Yan, si El Bethel. Ibig sabihin pala, God of the house of God. So, He is the God of our house. Pag sinabing Bethel, yan ang pagkakilala ni Jacob sa kanya sa Genesis 35 verse 7. Amen. And also, Jacob met the Lord as Elohi Israel. He is the God of Israel, the mighty God. Sabi sa Genesis 33 verse 20. Dami, no? So, ibig sabihin pala, bawat isa, bawat tao, may pagkakilala sa Panginoon kung sino siya sa sarili nilang sitwasyon sa buhay. Kaya, nung pag-inipan ko yun, nagtanong sa akin yung friend ko, Gina, who is God to you? And now, I'm asking you, who is God to you? Sa bawat isa sa atin, sino si Lord sa buhay mo? Pagka may isang tao, isang unbeliever, no, isang tao hindi Kristiyano, sino ba si Lord sa iyo? Paano mo ba siya maipapakilala sa akin? Diba? Amen? So let us think, Lord, alam ko, merong encounter ang bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo, na, Lord, eto ka. Kilala kita as ganito. I know you as my provider. I know you as my almighty God. I know you as my healer. I know you as my comforter. I know you as my joy. I know you as my lover of my soul. Amen? May kanya-kanya tayong story, amen? Bilang encounter natin sa burning bush, nakilala ni Moses si Lord. Nakilala niya siya doon. Sabi ni Lord sa kanya, I am who I am. Amen. At sa ating buhay, sino siya sa buhay natin? Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Praise God. Right, sige, basahin po natin. Verse 12, ready, 1, 2. And so he said, ready, 1, 2. So he said, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Then Moses said to God, Indeed, when I come to the children of Israel and say to them, The God of your forefathers have sent me to you, and they say to me, What is his name? And what shall I say to them? And God said to me, Moses, I am who I am. And he said, Thou shalt say to the children of Israel, I am has sent me to you. Ayan, so pag-aaral natin yung absolute character of God, right? Okay, po, verse 15. Moreover, God said to Moses, Thou shalt say to the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. So ito ang gustong ipakilala sa kanya ng Panginoon din, na ito ang pangalan ko, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac, at ako ang Diyos ni Jacob. Ang haba naman, Lord, ang dami namang pangalan. Paano ko malatandaan yun, di ba? Ang ibig sabihin lang dito, that God wants to have a relationship with you. Amen? Bilang isang Diyos, ako ang Diyos ng iyong kanununuan. Si Abraham, ni Isaac, ni Jacob. It means God is a relational God. He wants to have in relationship with you. Gusto niyang makilala ka. Gusto niyang kung sino ka sa buhay niya, no? Gusto ni Lord ka makilala pa in such a deeper way. Yun. So makita natin kanina, pinakita ko kung paano nakilala ni Abraham si Lord. Kung paano nakilala ni Isaac si Lord. At kung paano nakilala ni Jacob si Lord. Gusto rin ipakilala ni Lord kay Moses kung sino siya. Amen? And this is my name forever, and this is my memorial to all generations. Amen. Praise God. So God is the absolute being. Pag sinabi mong absolute, yun na talaga. Pinaka top of the top, best of the best. Diba? Pinaka super of the super. Lahat ng mga superlatives that got yan si Lord. Amen?
So sa Genesis 3 verse 1:15, and he said to Moses, number 1, I am who I am. God is who He is. Number 2, I am has sent me to you. Number 3, the Lord Yahweh. Yan ang pagkakilala ni Moses kay God. Alright. So dito sabi po, often rendered Yahweh in Hebrew is the personal name of God, particularly in the Old Testament. It is derived from the Hebrew word to be and is traditionally translated as I am or He is. In many English translations of the Bible, Yahweh is translated as the Lord. All caps, pag sinabing all caps, lahat capital, L-O-R-D, to distinguish it from the common word Lord or Adonai. Diba meron makita natin sa England, may Lord James o Lord ganito. So may term sila sa Lord, L-O-R-D na maliit. Pero si Lord, caps lock, capital, L-O-R-D, is the Lord of all Lords. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Ito na po. Sabi ko, God is the absolute being. Number 1, sabay-sabay. God has no beginning. Makita mo, Lord, Ikaw nag-create ng heavens and the earth. Bago pa lang ma-create ang mundong ito, nandito ka na. I pray and I hope that you will remember and you will understand who God is upang magkaroon tayo ng pagmangha ng awesome. God is awesome and God is holy. Ganon din ang encounter ni Moses kay God. Amen? At gusto ko maintindihan ng boses sa atin kung sino talaga si Lord. Number 1, God has no beginning. So bago pa lang nalala ang mundong ito, nandito na si Lord. Wala pang lupa, wala pang universe, wala pang bagay na nag-i-exist. God already exists. Amen? Number 2, He will never end. Sabi nga, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. I will never pass away. Mawala ang lahat ng bagay, andito pa rin ako. Yan si Lord. Number 3, God is the absolute reality. Pag sinabing gano'n na, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, God is here, He is real, He is true. Hindi siya yung fiction, hindi lang yung bagay na nasa libro. Amen? God is real. Kaya nga na-encounter natin siya eh. Diba? Sa ating buhay, nakilala natin siya as, Lord, ito ka, healer, ikaw yung healer ko. Ikaw yung forgiver ko. Ikaw ang strength ko. Ikaw ang joy ko. Amen? And God is independent, number 4. Amen? Hindi niya kailangan ng tulong. Minsan gusto nating tulungan si Lord. Lord, ako na lang. Huwag ka muna. Diyan ka muna. Ako muna. God is independent. No one can help Him. No one can say what He wants to do. Walang pwedeng magdikta sa Kanya. Amen? Number 5, God, or everything depends on God. Lahat ng bagay dito sa mundo, makikita natin, di ba? Isang lindol nga lang eh. Isang maliit na lindol na magnitude of 8.8, it will create such a tsunami that it will reach out even the farthest end of the earth. But it's only tsunami. Napakakonting lindol lang yun, isang pitik lang yun. How much more is our God that everything depends on Him? Hawak niya lahat ng bagay sa buhay, sa mundong ito. Diba? How great is our God? How awesome is our God? How powerful is our God? Palakpakan natin ang ating Panginoon. And that is the God whom we worship. Siya yung ating pinupuri. Pero are we having a realization who God is sa buhay natin? Meron pa tayong pagkakilala na, Lord, I will come to you with fear and trembling. I will come to you with reverence and fear, Lord God. Pero ang tao wala eh. Di ba? Manhid pa rin. Matigas pa rin. But they come to God, wala. Diba? Yung puso matigas. Yung puso malayo sa Lord. Malayo sa pagkakilala sa Panginoon. Amen. Alright, so number 6 po. Number 6, all the universe is by in comparison to God, nothing.
Kung i-compare kay Lord ang universe, tayo nga namamangha na eh. Oh, ang ganda ng river, ang ganda ng falls. Wow, is the creation of the Lord. Ang ganda-ganda ng mga tanawin. Okay, selfie, wow. Ganda, punta ako dito, punta ako doon. Naman, ang ganda-ganda talaga ng nature. The Lord created nature so beautifully. Pero, pag nakita mo yon, it's just a reflection of God is. Apart lang yun. Namamangha na tayo. We are just being amazed. And God is more than that. And He created all of these things. Hindi ba natin siya pupurihin? Hindi ba natin itataas ang ating mga kamay? Lord, napakabuti mo sa buhay ko, Lord. Ikaw ay tunay. Nakarapat dapat bigyan ng papurit pasasalamat. Amen. If we will realize who He is sa buhay natin, we will never be the same. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Number 7, God is constant. Hindi pa bago tulad ng isang babae. Ang isip bago-bago. Amen. He is constant. He is constant. Diba? Hindi siya natitinag. Walang pwedeng magdikta sa Kanya. Hindi siya nagbabago. Kaya nga ang promise niya, always forever. He is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. That we can depend upon. Minsan laging sasabihin ng asawa ko, ayan na nga sinasabi ko eh. Mabago-bago ka talaga eh. Ano nga eh. Kaya ayoko ng ganyan eh. Himing talaga eh. Ayun eh. Oo, hindi na lang. Pero minsan, mga anak natin, Daddy, Mami, di ba sinabi mo? Kaya nga, ayoko nang maniwala eh. O, di ba? So, nakikita niya na hindi tayo constant. Hindi nagbabago tayo. Sinabi natin ito, mamaya sabihin natin, iba na. Di ba? Yung plano natin, biglang na bago. Nakarinig lang tayo, ay, wag na kaya. Sa susunod na lang kaya, di ba? But ano tayo? We are constant, like changing. We're changing always. But God is constant. Di ba magandang pagtiwalaan yun, yung hindi nagbabago kahapon ngayon magpakailaman. Amen? Amen, that we can trust in God. Amen, that He will never change. He changed it na. Yan. Amen. Okay, number 8. He is the absolute standard. Ayan. Absolute standard si Lord. Sabihin nga natin, standard. Hindi standard electric fan, ha? Standard electric, hindi mo nakaalala nun. Parang wala na yata. Parang, sister, parang hindi ko alam yun, ha? LG na kasi kami. Dati standard, hindi yung nakakataas. LG na, Samsung na, di ba? Dati kasi standard lang alam namin, sis, pasensya na. Standard electric pa, no? He is the absolute standard. Amen. Di ba meron tayong mga iba't ibang mga ano ngayon, yung mga guild. Sila yung nag-check ng magandang art, music. Di ba? Meron tayong Guinness Book of Records. Sila ang nag-check kung sino ang pinakamabilis, pinakamaganda, or something. Di ba? No? Yun yung mga standard natin. Meron tayong mga awards, Grammy Awards. Sino pa ba? Best Actors Award. So, yun yung standard ng tao, yun ang standard ng mundo. Pero, God is our absolute standard. Sa Kanya tayo dapat pumarisan, or siya yung pwede nating sundin, no? Siya ang pwede nating tingalain. Si Lord lang, amen? Hindi yung mundo, kundi si Lord. Amen? Amen. Praise God. Praise God. Next is God does whatever He pleases. Gagawin ni Lord kung anong gusto niya. Wala mag-i-influensya sa Kanya. Amen? Because He knows what is best. He is the all-knowing God. Amen. Praise the Lord. And number 10, He is the most important, valuable person. Pag sinabing person, big letter po yan, ha? Hindi small letter yung P. Big letter. He is the most important being in this earth. And apart from Him, we can do nothing. And all of these things, marami pang character si God. Alam niyo po ba, from letter A to letter Z, meron character si Lord. Madi-describe mo si Lord from A, Alpha, hanggang to Z.
At meron din po every book of the Bible, the Lord will also reveal Himself to each one of us. As Genesis to Revelation, pinapakita ng Panginoon kung sino siya. At kung makikilala lang po talaga natin siya, we will never be the same again. Amen? At kay Moses, na-encounter niya si Lord in the time of the burning bush. In a burning bush, He said, I am who I am. Amen? At magtatanong tayo, who am I, Lord? Sino ba ako, Lord? Sasabihin sa'yo ni Lord, ako ay ako. I am who I am. And the Lord is good sa buhay natin kasi magre-reveal siya sa bawat isa sa atin. Amen? At tayo tinawag ng Panginoon upang ipakilala niya ang buhay niya, ang sarili niya sa atin. Amen? Kaya kailan lang po tayong makinig. At pagka dinoble na po ng Lord ang tawag sa atin, pag sinabi niyang, Gina, Gina, makikinig na tayo kay Lord. Amen? Moses, Moses, makikinig tayo kay Lord. Amen? And I hope and I believe that in this day, in this time, in this hour, that you will encounter God personally sa buhay mo. Amen? Sa buhay natin. Magtanong tayo kay Lord, Lord, who you are? Who are you in my life? Ano sabi dito, basahin po natin sa Book of Colossians ng sabay-sabay. Alright, ready? 1, 2. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, in heaven and in earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. And He is before all things. In Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead. And in everything, He might be preeminent. Colossians 3 verse 15 to 17. Tanggalin niyo lang po yung first typographical error. Colossians 3 verse 15 to 17. Amen? Praise God. Karangatan po yun, He is the image of the unseen God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, things in heaven and things on earth, whether thrones or dominions, rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. That is the God who we worship. Amen? Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! Amen, tayo po ay tumayo. Praise God. Purihin natin ang Diyos. Ang ating Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ni Abraham. Ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ni Isaac.